So ito mga bossing, pakinggan natin ng mabilis bago tayo magbalitaan itong mga mga expose ni Jojo sa kanya. Patay ka. Bobol lipunan, ito na katapusan mo. Kapag ka kinarir ka ni Jojo de Guzman at hinanapan ka ng butas, sigurado ako pati yung panty mong butas makikita niyo. Pakinggan natin si Jojo de Guzman ha. Ito kasi si Jojo masyadong malumanay. Jojo, murahin mo ng mga malulupit para tinan mo, hindi kayo ko-content niyan. Takot sa bastusan yan eh. Kasi alam mo, sabi ko nga sa iyo, yung mga ganyang taong may tinatago yan. Concrete project mga kalayos. For that, yung pinaglaban natin. Ano yun? Concrete project? Punyeta ka? Ang hilig mong ang hilig mong mag-akusa? May pa-wheelchair ka pang animal ka? Yung pala, ikaw balak mong budulin yung mga subscriber mo o meron daw siyang project. It's a concrete project. At yung project na yun will help the Philippines. Ano yun? Basta, ang importante, sasabihin ko sa inyo kung ano yung project na yan soon. Pero ngayon pa lang ini-inform ko na kayo na kailangan ko ang tulong ninyo pagdating sa gastusin. Kasi syempre may gastos yan. So, kailangan po natin ng tulong ninyo. Kaya magtutulungan tayo. Punyeta ka, wala pa yung project, hinihinga mo na sila ng pera. Oo. Animal ka, sabi nga ni Wasali, concrete project, punyeta ka, porket engineer ka, concrete project. Dapat hindi maging corrupt ang mga leader or halapatin natin yung mga corrupt, di ba? Pangalagaan natin yung kaban ng bayan, di ba? And we are papangalagaan mo yung kaban? Yung kaban ng mga OFW na mga followers mo? Kapal na mukha mo ha. Sige. Of the future of your children o yung mga kaapu-apuhan nyo. Ibahin nyo ako sa ibang vloggers. Yun! Hindi ka pwedeng ibahin. Kasi makikita namin na hindi ka iba. Baka nga yung sinasabi mo na yung inaakusahan mo na corrupt or namimira or for the interest, baka magulat na lang yung mga viewers dyan. Pati ikaw. Sila ay dada lang pero wala namang concrete na gagawin, ibahin niyo ako. Sakit mo naman magsalita. Ito naman si Putragis, walang magdo-donate dyan. Mga subscriber niyan, puro Ilocano. Make sense. Siyempre, mga kaloyalista, puro Ilocano yan. Pag may Ilocano, may bulsa sa balat yan. Kaloy, mapapaos ka na. Mapapaos ka na kaka-scam sa mga followers mo. Maniwala ka, hindi ka makakakolekta. Puro mga Ilocanong kuripot yung mga followers mo eh. Nek mo! Sige, diretso natin tong awayan nila ni Jojo. Ang ganda nito eh. Okay? The first reason na ibahin niyo ako is because wala akong connection talaga sa kanino mang politiko. Wala kang connection sa politiko kasi nga gunggong ka. Kasi pinagmamalaki niya pa to sa wall niya kaya nag-comment ako dun. Since 2017 ka ako nagva-vlog ka na. Since 2017 nag-aano ka na, nagpopolitika ka na. Hanggang ngayon, ba't ganyan pa rin kakonti yung mo? Yung followings mo anyways. So sabi niya, ibahin niyo ako kasi wala akong koneksyon. Yun yung pinagmamalaki niya eh. Sabi ko nga, sana sa tagal-tagal mong nagva-vlog, sa tagal-tagal mong nagko-content, sana man lang, kahit man lang barangay tanod, meron nang lumapit sa'yo. Pero the fact na ikaw mismo nagsasabi na wala kang koneksyon, walang lumalapit sa'yo, wala kang kakilala, it just means walang may tiwala sa'yo. Walang politiko na lalapit at magbabayad or maikipagkaibigan sa galisin na vlogger. Yun yung lagi niya pinagmamalaki na wala daw siyang politiko na kakilala, therefore wala daw siyang ikinakandidatong politiko. Gunggong. Kinandidato nyo nga ngayon puro kapalpakan eh.
So dahil wala siyang connection, okay, slash, wala siyang mga kaibigan, wala siyang mga kakilala sa kapangyarihan, wala siyang source. So ano ang source niya? Sinabi niya dun sa debate, ang source niya yung mga vlogger din. Anak ng tinapay ka. So ibig sabihin, inamin mo na source mo mga vlogger, ibig sabihin, talagang linta ka lang. Na sumusup-sup ka lang sa talino ng mga vloggers, tapos aariin mong sayo. Hayop na yan. Kaya patay ka kay Jojo de Guzman. Sa liig ang tama mo, boy. Talaga namang wala kang connection sa kaninong politiko. Pero gusto mong magka-connect. Oh, diba? Talaga namang wala kang koneksyon. Kaya gusto mong magka-connect. Kaya kumokontak ka kay Jojo de Guzman TV Connect. Diba? Oh, gusto mong kumonek kay Jojo de Guzman para magkaroon ka ng koneksyon. Nagmamakaawa ka kay Brothers Travelers para magkaroon ka ng koneksyon kay Bantag. Nagmamakaawa ka kay Jojo de Guzman para magkaroon ka ng koneksyon kay Tebes. Nagmamakaawa ka kay Jojo de Guzman para magka-interview ka kay Glenn Chong. Oh, ayaw mo nga ng koneksyon. O ayaw sa'yo ng koneksyon. Tanong lang. Ayaw mo ng koneksyon o ayaw nila sa'yo? Oh, ikaw masyado kang masyado kang feelingera. Walang may gusto sa'yo, mantakin mo, kailangan mo pang lumuhod kay Jojo para lang ma-interview mo si Glenn Chong na ngayon tinitira mo na. Sabi nga ni Dangsky, huy, nakilala ka dahil kay Glenn Chong, ngayon na tinitira mo na. Oo, mapapahamak ka kay Jojo, mapapahamak ka. One good example, nung gusto mong interview ng ilang beses si Attorney Glenn Chong. Ba? Ay, sabi ni tinan natin Ella, mayroon nagagalit sa'yo, putragis. Sabi ni Ella Balawag, Boss Dada, Ilocano din ako. Pero di ako kuripot. Di ako magbibigay dyan. Uy, talaga, hindi ka kuripot? Sige nga, pakita mo nga. Ipakita mo nga. Oh. At saka may isa pa pala akong sasabihin sobrang bobo nito ni Bobol Lipunan. Meron silang collab. Tapos dun sa collab nila, nagsalita yata ito si Jojo na, Tebes. Baka hindi ko pa nakukuha yung bayad ko kasi hindi ba sinasabi nila digamo na bayaran kami ni Tebes? So nagbiro ito si Jojo, mantakin mo. Ang sabi nito ni Bobol Lipunan, kahit pabiro yun, mali yun. Mali yun, nandiyan dyan yung mga subscriber mo tapos nagsasalita ka ng ganun na hindi ka pa nakakatanggap ng bayad. So parang nagpapahiwatig ka na gusto mo ng bayad. Sabi ko, tanga talaga itong puta inang tao na to.